Alam nyo, ang sabi po ng Numbers chapter 14, verse 28, "As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say." Ang sabi ng Diyos, kung ano ang naririnig niya na lumalabas sa ating mga bibig, yun nga ang magkakaroon ng kaganapan, yun nga ang gagawin niya sa mga buhay natin. That is why dito sa Christ the Rock, sinasanay natin ang mga sarili natin to speak positive words, words of life, words that comes from the Bible, the very Word of God. Are you ready to make the declaration? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life, new doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail. Above, never beneath. I declare no weapon fashioned against me, now or in the future, shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies, sickness dies, stagnancy dies, and superabundant prosperity comes. These are all my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihan ng apat na tao, you are a winner? Sige po, kayo po ay makakaupo na. Kung inyong nadeklarahan na ang apat na tao, ang ibig sabihin, kayo ay nakatanggap na ng 4 folds of blessings. Amen. Praise God. So, ito pong taon na ito, kung kayo po ay nakasama natin dito sa Christ the Rock family, welcome to Christ the Rock Covenant Church International. At ganun din sa mga kasama natin sa FB Live, kung sa unang pagkakataon nakasama namin kayo, welcome to Christ the Rock family. At ang atin pong theme ng buong taon ng 2024, full blast. Ang ibig sabihin, to the highest level. At ito pong month of August, ang pinag-uusapan natin na simulan natin ang topic na full blast anointing. At pinag-usapan natin na ang anointing from the Old Testament and the New Testament. By the way, ang mga Bible na meron tayo, ito po ay may dalawang bahagi. Ang Old Testament, composed of 39 books. At ang New Testament, composed of 27 books. 66 books all in all. At dito po ay makikita natin, very obvious yung tinatawag na anointing. Pwede ba sabihin natin, anointing? At itong anointing na ito ay ibinibigay sa mga tao na pinili ng Diyos. At ginagamitan ng oil. Nung bagong tipan, nung lumang tipan, at nung bagong tipan. Pero pagdating ng New Testament, hindi na lang basta oil. Ang oil pala ay nagre-represent ng pagbuhos ng Holy Spirit. The Holy Spirit of the living God. Ang nais ng Panginoon, ang mga taong pinili niya. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, pinili ka ni Lord? Sabihan mo ang iyong katabi, dapat hindi ka pinilit. Alam niya, yan ang maganda kay Lord. Pag si Lord ay namimili, hindi siya namimilit. Every time na may mga pinipili ang Panginoon ng mga tao, ang ibig sabihin niyan, si Lord ay nag-i-invite. Sino dito, ikaw ay nagplano ng isang pagdiriwang. Naalala nyo yung mga taong mga kinakasal. Sino dito ngayon malapit ng ikasal? Yung mga single, umime naman kayo para merong
declaration. Amen. Hindi ba't ang mga kinakasal, pag malapit ng ikasal, yan ay naghahanda, at ang mga ikinakasal, yan ay namimili. Amen. Pero hindi namimilit. Ipararating nila ang invitation, pero it's up to them, those people who were invited, if they wanted to come. At mas lalo na ang ating Panginoon. Ang ating Diyos, He is a gentle God, at siya ay nagpapadala ng kanyang mga invitations. Siya ay namimili ng mga tao na nais niya na makasama. Hindi lang pagdiriwang, hindi lang ordinaryong pagdiriwang, hindi lang party. Pero namimili ang Panginoon ng mga taong makakasama niya sa future eternity. Merong eternity na naghihintay sa atin, at ito ang pinangako ng Panginoon sa kanyang mga salita, and God is true to His word, God is faithful to His promises. Pag ang tao ang nangako, pwedeng mapako. Bakit? Dahil may dalawang napakahalagang ingredient ang pangako. Ang unang ingredient ng pangako ay yung katapatan ng nangangako. May mga taong nangangako, pero at the back of their mind, wala talaga silang desire to fulfill the promise. Parang meron akong narinig na sinabi ng isang pastor, may mga politicians, hindi lahat. May mga mabubuting mga public servants tayo. Can I hear your amen? Pero may mga politiko na nangangako. At kapag ikaw ay naghanap ng katuparan ng kanilang pangako, ang sasabihin nila, nangako na nga ako, nais mo, tuparin ko pa? Pero si Lord, pag nangako, tutuparin ni Lord ang pangako niya. Ang isang ingredient ng pangako ay faithfulness. And God is faithful. Another ingredient of promise is not just faithfulness, but the enableness. The enablement. Hindi lang matapat si Lord, pero meron siyang kakayanan. May mga tao matapat naman, pero dumating sa point na walang kakayanan. Sino dito may kilala ka na nangutang sa'yo? Kaya lang, kilala mo ang tao na ito, matapat naman siya. Pero dumating sa point, wala na siyang kakayanang magbayad ng kanyang utang. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid. Sige, kausapin mo. Sabi mo, kapatid, magbabayad ka ng utang mo. Kapag dumating ka sa pagkakataon na wala ka ng kakayanan na magbayad ng utang, makipag-usap ka ng maayos. Para yung pinagkautangan mo ay hindi umasa. Napakahirap na ikaw ay umaasa. Ang nakakalungkot nga lamang sa modernong panahon, o maging siguro nung unang panahon pa, kung sino pa ang nangutang, siya pa ang matapang. Pero ang ating Diyos, siya ay matapat at siya ay may kakayanan. Can I have your amen? Pwede ba palakpakan natin ang ating Diyos na matapat? Hallelujah! So, pinag-uusapan natin is full blast anointing. At ang title ng ating topic ngayon is greater level of anointing. Sa mga nakalipas na ilang linggo ng month of August, ilang mga araw ng ating miracle night, pinag-uusapan natin ang topic ng anointing. But this morning, ang nais ng Panginoon na matutunan natin, at hindi lang natin matutunan, subalit maranasan natin, is not just anointing, but greater level of anointing.
Si Lord ay nag-a-anoint ng mga taong pinili niya. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, pinili ka ni Lord. Alam nyo ba na bago pa tayo i-anoint ni God? Sino dito naniniwala, you are anointed? If you are a child of God, you already believed in the Lord Jesus Christ, you made Him your Lord and only Savior, then you are a child of God according to John chapter 1 verse 9. And then, you are, according to John chapter 1 verse 12, and then you are anointed. Pero alam nyo ba, bago pa i-anoint ni God ang kanyang mga anak, meron muna siyang in-anoint. Bago pa tayo in-anoint. At yan walang iba kung hindi si Kerub. Ang tawag kay Kerub, sino si Kerub? Si Kerub ay si Lucifer. At ang tawag kay Lucifer is anointed Kerub. He was anointed when the Lord created Lucifer. But then he decided to rebel against God, and he decided to also influence other angelic hosts. And according to the story in the Bible, 1/3 of the angelic hosts rebelled against God. Sila ay nagkudita sa langit. Bago pa man tayo i-anoint, in-anoint ng Panginoon si Lucifer. And in John chapter 10 verse 10, the Word of God said, the devil, the thief, comes to steal, to kill, and to destroy. At dala-dala niya, maybe not all of the anointing na ipinagkaloob sa kanya, all of the power. Maaring natanggalan na siya. Pero meron pa rin siyang daladalang kapangyarihan. Kaya nakakagawa pa rin siya ng mga himala at kababalaghan. But our God is the all-powerful, almighty, omnipotent God. Pwede bang palakpakan natin ang pinakamakapangyarihan na Diyos na ating kinikilala, na ating sinasamba. That is why we need the anointing of God, not just ordinary anointing. Parang hindi tutugma because anointing is not ordinary. Pero ang nais ng Panginoon, ang anointing na pinagkaloob sa atin dahil pinili tayo, yung kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon, keep on increasing. Can I hear your amen? God is going to anoint you as a child of God with greater level of anointing. And I want you to receive it right now. Yan ang unang pananalita, katotohanan na nais kong tanggapin natin. Kung sinuko mo na ang buhay mo, nagsisikang tunay sa iyong mga kasalanan, kinilala si Jesucristo na Panginoon at tanging tagapagligtas, then the anointing is flowing in your life. At ang nais ng Panginoon, yung anointing na yan ay patuloy na lumalago, yung anointing na yan ay nag-i-increase, greater level of anointing. Not the wisdom you have now, but greater level of wisdom. Amen. Not the favor you have now, but greater level of favor. Yan ang nais ng Panginoon na maranasan ng kanyang mga anak. Not the grace you have now, but greater level of grace. Lumalago, nagle-level up, nag-i-increase. Not the current destiny helpers or divine connections, but greater level of destiny helpers. Magpapadala pa ang Panginoon ng mga tao sa buhay natin to partner with us for the fulfillment of our God-given mission. Hindi mo yan kayang mag-isa, magpapadala ang Panginoon ng mga tao sa buhay mo. Alam niyo po ba
na the body of Christ, the family of believers, we are divine connections with each other. Tayo ay magkakasama as a spiritual family to fulfill our God-given mission. Saan ba natin pag-uusapan ang misyon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Pinag-uusapan yan ng mga anak ng Diyos na naniniwala sa Kanyang mga salita. At ang Panginoon ay magpapadala pa ng mga tao sa mga buhay natin. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, hintayin mo, may ipadadala sa iyo si Lord. Amen. Not the blessing you have now, but greater level of blessing. Pati ang pagpapala, nagle-level up yan. Amen? Not the finances you have now, but greater level of financial breakthrough. Sino dito ang nais mo ng financial breakthrough? Can I have your amen? Pero dapat tama ang motivation ng puso natin. We desire financial breakthrough not to satisfy the desire of the flesh. Pero dapat ang nais natin ay financial breakthrough kasi gagamitin ng Panginoon ang mga pera at kayamanan for the fulfillment of His purpose. The fulfillment of our God-given mission. Not the ministry you have now, but greater level of ministries. Sino dito, ikaw ay nagagalak, masaya ka sa ministry na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ipinagkaloob sa iyo ni Lord. But let us expect that it will keep on increasing, it will keep on growing, it will level up. Amen. Ang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, magle-level up yan. Kung ikaw sa umagang ito, wala ka pang ministry, desire to have ministry because the Lord has given you giftedness, spiritual gifts, talents, abilities. Gamitin natin yan. And even supernatural abilities, gamitin natin yan for the glory of God. Not the health you have now, but greater level of health. Amen. Huwag natin tanggapin ang mga rayuma. Kayang tanggalin yan ni Lord at kaya kang palakasin ng Panginoon. Dapat katulad tayo ni Caleb. Pagdating ni Caleb, papasok sila dapat ng promised land at the age of 40. Hindi siya nakapasok. It took another 40 years. Nung papasok na sila sa promised land, si Caleb, 80 years old na. Ang sabi niya kay Moses, ibigay mo sa akin yung territory, yung maraming higante. Yan ang nais ko. Kasi kung gaano ko kalakas nung 40 years old, ganun pa rin ang lakas ko ngayon. Sabihan mo nga ngayong katabi, palalakasin ka pa ni Lord. Sa lahat ng naniniwala, pumalakpak ng malakas. Kasi malakas ang kanyang pangangatawan. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the divine health. Not your current spiritual level, but greater level of spiritual anointing. Greater level of anointing. Ito ang nais ng Panginoon sa kanyang mga anak. Amen. There are levels in the ministry. Hindi po iisang baitang lang yan. May mga levels. If you are stuck in one level only, it is very frustrating. Kaya dumarating yung point kapag ka na-stuck ang isang Christian sa isang level of anointing lang, mararamdaman niya na yan. Hindi na siya satisfied. Hindi na siya masaya sa kanyang ginagawa kasi hindi siya nakadesign para sa isang level lang. Kinakailangan mag-level up. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, mag-level up ka na. God is not desiring that you are stuck only in one level. Alam niyo, ang nakakalungkot, may mga Christian nasa isang level lang ng ministry, gumaling sa level na yon. Kahit gaano na tayo kagaling sa isang level, hindi yan ang desire ni God. Ang desire ni God, pag gumaling ka na sa level na yan, kinakailangan mo nang pumunta sa susunod na level.
Amen? Nakakita kayo ng mga batang nag-aaral, nasa grade 1. Gumaling ng gumaling sa grade 1. Na-master ang grade 1. Okay bang manatili na lang siya sa grade 1? Hindi po pwede. Kinakailangan pupunta siya sa grade 2. And then, pupunta siya sa grade 3. At ganun din ang kilos ng Diyos sa mga buhay natin na mga mananampalataya. Hindi po pwedeng nasa isang level lang tayo. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, kapatid, mag-level up tayo. That is why the Word of God says that He transformed us from glory to glory, from strength to strength, from faith to faith. Greater level of anointing. Pinili tayo ng Panginoon, kinasihan tayo ng Diyos ng Kanyang banal na Espiritu, available sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon. And when we are talking about the power of God, it is unlimited. But are we willing to go to the next level? Because the next level is always unfamiliar to us. Kaya nga may mga bata, minsan kinakabahan, natatakot. Pagkatapos niya ng elementary, pupunta na siya ng college. Naku, nakakatakot, ibang level na yan. At pag graduate siya, tapos na yung level na yon, pupunta na siya sa another level, ipupursu niya na yung kanyang career. May mga job interviews na meron na namang ibang challenge. But are you willing to face the challenges? Mga kapatid, you can face the future with an anointing of the past. Hindi natin pwedeng harapin ang hinaharap kung ang daladala natin is the same anointing from the past. You can face the giants of 2024 with the anointing of 2023. Sino yung nandito ka ngayon? You are a child of God. Alam mong may kakaibang anointing ka, hindi katulad ng anointing mo noong 2023. Kasi kung tayo ay nag-ooperate ng anointing natin ng 2023, hindi natin kakayanin yung mga challenges ng 2024. Mangangaripas tayo sa mga mangkukulam, ano ba yan? Ibang anointing ang kailangan mo ngayon. Sabihan mo nga ang katabi mo, ibang anointing ang kailangan mo ngayon. Amen? Available yung anointing na yan galing kay Lord. Kaya nga lamang, kapag tayo ay pumupunta na sa another level ng anointing, nakakatakot, unfamiliar, kaya marami ang nangangayaw. Kaya ang mga Israelites, yung anointing nila ay nandoon to survive in the wilderness. Yun yung klase ng anointing na meron sila. Si Lord nagpapadala ng manna, bread from heaven. Si Lord nagpapadala ng quail, ng mga meat para makain nila. Yung kanilang mga kasuotan, hindi naluluma, hindi nasisira. Meron silang anointing to survive. Pero kinakailangan nilang pumunta sa another level of anointing, papasukin na nila ang promised land, ipipenetrate nila ang wall of Jericho, tatawid sila sa Jordan River. It's another kind of anointing. Ang sabi ng 10 spies, hindi natin yan kaya. Sumuko yung 10, naniwala yung marami. Pero merong 2, by the name of Caleb and Joshua. Ang sabi nila, kaya natin yan. Let us pursue the next level. Sabihan mo nga ang iyong katabi, let us pursue the next level. Sino dito handa kang yakapin ang anointing na available this year, 2024? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Nais ko magtungo sa salita ng Diyos, isang example kung paanong ang anointing ay nagle-level up. Greater level of anointing.
In the book of 1 Samuel chapter 16, dito ay naghahanap na nakapili na ang Panginoon ng susunod na hari ng Israel. Because the first king of Israel by the name of King Saul, he rebelled against God, he disobeyed God, at ang Panginoon ay naghanap at nakakita ng susunod na hari, a man after his own heart. Inutusan ng Panginoon si Prophet Samuel to anoint the next king. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 3, invite Jesse to the sacrifice and I will show you what to do. Ang sabi niya kay Prophet Samuel, ang sabi ng Panginoon, you are to anoint for me the one I indicate. Ang Panginoon ang namimili. At alam niyo, ang nakakatuwa, tayong mga anak ni Lord, pinili niya. Pinili tayo ni Lord to anoint us. Amen. Verse 6, when they arrived, Samuel saw Eliab. Ito ang panganay na anak ni Jesse. Nakita ka agad. By the way, si King Saul, nung unang nakita ni Prophet Samuel, ang sabi niya kagad, ito ang susunod na hari. Ito ang pinakamatangkad sa mga Israel. Pag naglakad, iba dating. Pag naglakad si Samuel, pag naglakad si Saul, may arrived. May dating. Tingnan mo nga yung katabi mo. Malakas ba ang dating? Kaya nung nakita ni Prophet Samuel, si Eliab, malakas ang dating. Katulad ni King Saul, ang sabi ni Prophet, eto na, malakas ang arrive. Surely, the Lord's anointed stands here before the Lord. Eto na nga. Tumingin ka sa paligid. Nakikita mo ba katabi mo? Malakas ba ang arrive? Malakas ba ang dating? May mga pagkakataon, mga kapatid, hindi lang yang sa lakas ng dating. Dapat talaga may anointing. Hindi lang sa galing, dapat talaga may anointing. Look at verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height. Kaya pala malakas ang arrive. Yung dating, yung itsura siguro, yung tindig siguro nito, yung pananamit, yung lakad. Nung nagdatingan na itong mga anak ni Jesse, yung Eliab kung lumakad, iba. Iba manapit. Tignan mo nga yung katabi mo, ibang manamit. Yayamanin. Amen? Kaya ang sabi dito, the Lord said to Samuel, kinausap ng Panginoon yung propeta, do not consider his appearance or his height. Yung katabi mo, kahit maliit yan. Huwag mong mamaliitin. Ang sabi ng Panginoon kay Prophet Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at. Hindi tumitingin si Lord sa panglabas. Hindi nai-impress si Lord dahil malakas ang arrive o malakas ang dating. Ang nakikita ni Lord, yung puso. Kumusta ang puso mo ngayon? Anong klasing puso yung nakaka-attract kay Lord? Ang sabi ni King David mismo, sabi ni King David, sa Psalm chapter 51 verse 17, my sacrifice is a humble spirit, O God. You will not reject a humble and repentant heart. Ito pala yung puso. Siguro, nung naglalakad yung Eliab, nandun yung arrogance, nandun yung pride, sigurado ako mapipili.
Sa tindig ko ba naman na ito? Sa aming magkakapatid ako pinakamatangkad. Sa aming mga magkakapatid ako pinakamatipuno ang pangangatawan. Nando na yung pride. May mga pagkakataon sa buhay natin, dahil meron tayong taglay na galing, nagiging proud tayo. But God opposes the proud, but gives grace to the humble. Kaya dapat tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon and we are repentant. Ina-acknowledge natin kung sino tayo at kung sino ang Panginoon. Hindi tayo magmamataas, hindi tayo magmamagaling sa ating Panginoon. Amen? Alam nyo, ang taong hindi humble, ang taong hindi repentant, hindi makakapagsamba kay Lord. Magiging conscious ka sa sarili mo. Mahirapan kang magtaas ng kamay. Mahirapan kang umawit sa Panginoon. Alam nyo ba ang pagsamba, yan ang tanging mga gawa na para lang sa Diyos. At hindi pwedeng ibigay sa iba. Because worship is exclusive for God. Kaya pala itong si David na ito ay worshiper. Most of the book of Psalm was written by King David. He is a worshiper. Why? Because his spirit, his heart is humble and repentant before God. Yan ang nakita ng Panginoon. That is why this morning, mga kapatid, hindi natin madadala ang Panginoon sa physical appearance. Hindi ito patangkadan. Hindi ito pagandahan. Hindi ito papgwapuhan. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, alam ko cute ka. Pero ayusin natin ang puso natin kay Lord. Nothing outwardly will take you to the next level. But it is only the anointing that comes from the Holy Spirit. And God cannot be mocked. He is an all-knowing God. Nakikita niya ang mga puso natin. Let us proceed to verse 11. Ituloy natin yung kwento. Dumaan lahat ng mga anak, 7 sons of Jesse. Dumaan si Eliab, dumaan si Abinadab, dumaan si Shama, yung 7 mga anak. Pero wala doon ang pinili ng Panginoon. So nagtataka si Jesse, ang sabi nung nagtataka si Prophet Samuel, pinapunta siya ni Lord sa lugar ni Jesse to anoint the next king na kanyang pinili, pero dumaan yung mga anak na nandoon, na mga lalaki, walang pinili si Lord. So he asked Jesse, are these all the sons you have? There is still the youngest. Jesse answered, but ang sabi ni Jesse, meron pa akong isa, pero makikita natin dito na si David, he is rejected and despised by his own father and by his own brothers. But he is tending the sheep. Can you imagine? Nalaman ni Jesse na may darating na propeta kasi meron siyang ia-anoint na pinili ng Diyos, initsipwera si David. Sino dito naranasan mong ikaw ay ma-reject? Tinignan ka pa lang, hindi ka qualified. Pumunta ka na lang ng bukid, bantayan mo ang mga tupa. Maaring ang hindi pinili ng tao, pinili ni Lord. Alam ba kung bakit ka nandito? Kasi pinili ka ni Lord. Sabihan mo nga ang katabi mo, pinili ka ni Lord. But he is tending the sheep, Samuel said. Send for him. Ang sabi ni Prophet Saul, patawag ninyo, we will not sit down until he arrives. Siyempre, may messenger na uutusan, pupuntahan si David. Alam nyo ba,
alagaan ng mga tupa ay nakahiwalay sa residential. Hindi ito nandun lang sa backyard ang alagang. Hindi. Pag nagpunta kayo ng Israel, pag nagpunta kayo ng Bethlehem, meron talagang particular place kung saan doon nila inaalagaan ang mga tupa. So ang ibig sabihin, yung messenger lumabas ng bahay, tumakbo pa, pumunta doon sa lugar kung saan inaalagaan ng mga tupa, at pagkatapos tinawag si David at nagpunta sa kanilang bahay. Na-imagine ko ang muka ng mga kapatid ni David. Siguro, si Shammah nung umupo, sabi ni Prophet Samuel, sandali, walang upo. Para bang, siguro sa isip nila, nai-irritate sila, napipikon sila dahil dito sa David na ito. Nakatayo kaming lahat. Pero naniniwala ko, pagdating niyan, hindi naman talaga siya rin. Maaaring nagkamali lang si Prophet Samuel. Verse 12. So Jesse sent for him. He was dark and handsome. Alam mo, pag tama ang puso ng tao, gumagandang lalaki na rin. Gumagandang babae na rin. Amen? Yung beauty ng gagaling sa loob, nagre-reflect sa panglabas. Hindi artificial yung beauty na dahil naglagay lang ng lipstick galing Singapore. Hindi lang ganon. Okay din naman yon yung nag-aayos. Pero may ganda na nanggagaling sa loob. Tignan mo yung katabi mo, iba ganda niyan. Iba yung guwapo niyan, nanggagaling sa loob. Amen? Ang sabi dito, with beautiful eyes. Hindi ko alam kung nung dumating si David ay nag-beautiful eyes kay. Pero the eyes are the windows to our soul. Nagiging maganda yung mata dahil malinis yung loob. Alam nyo, kaya nga, may mga nasa ministry ng deliverance, pag tinignan lang yung mata ng tao, nadidiscern kung may karga. Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo. And the Lord said, this is the one, anoint him. Pinili na ng Panginoon. Ito, hindi yung 7 na may mga aray, malalakas ang dating. Ito ang i-anoint mo. Verse 13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. After that anointing, nabago ang buhay ni David. Before 1 Samuel chapter 16, hindi ninyo maririnig ang pangalan ni David. Wala tayong mababasa na nangyari sa buhay niya. But after 1 Samuel chapter 16, the Spirit of the Lord came upon David in power. Ano ang mga nangyari kay David? Nag-level up ang kanyang anointing. Greater level of anointing. Number 1, anointing to kill the lion and the bear. I believe with all of my heart, nangyari ito after Samuel anointed David. At si David din, maaaring siya ay nagulat after Prophet Samuel anointed him, may kakaibang naranasan, may kakaibang passion, may kakaibang love, may kakaibang concern, may kakaibang strengths na natanggap si David. Iba na siyang mag-alaga ng tupa. Iba na yung concern niya sa tupa kasi hinahanda siya ng Panginoon. After the first anointing which took place among his brothers, David killed a lion and a bear.
Kaya nga alam ninyo, nung confrontation, nung kinausap ni Haring Saul, si David, kasi may nang bubuli sa mga Israelites, ganyan ang dyablo. Mahilig mangbuli. Ang sabi ng verse 34 ng 1 Samuel chapter 17, "But David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it." I believe nangyari to after he received the anointing. Pagka ikaw na-receive mo ang anointing ng Panginoon, may mga magagawa ka na hindi mo nagagawa noon. May mga problema na hindi mo alam solusyonan noon, madali kang patumbahin ang mga challenges, but after receiving the anointing, merong kakaibang strength, may kakaibang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Verse 36, "Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them because he has defiled the armies of the..." May kakaibang tapang. Amen. Sino dito dati mahiyain ka? Pero ngayon naramdaman mo, nagiging kapalmuks ka na. May anointing ng kapalmuks na na-receive mo. Dati hindi ka makatayo, hindi ka makapagsalita sa harapan, hindi ka pa makapagsimula ng conversation, nahihiya ka pag marami ng mga tao, masyado kang self-conscious, baka may isang buka kong nakatayo. Pero bigla kang binago ng Panginoon. Amen? Verse 37, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." God first tests you with small things before you are promoted. Pag binigyan ka ng Panginoon ng anointing, titignan ni Lord, magiging responsible ka ba sa pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na anointing? O pababayaan ba ni David, nakita niya inattack ng lion, inattack ng bear, yung mga sheep na pinagkatiwala sa kanya? May gagawin ba siya? Binigyan na siya ni Lord ng kakayanan. Hindi hinihingi ni Lord sa atin yung hindi natin kaya. Ang hinihingi ni Lord sa atin, yung kaya natin kasi binigyan na tayo ni Lord ng kakayanan. Kaya pag pinagpala ka ni Lord, may i-expect sa'yo si Lord. Luke chapter 16 verse 10, "Whoever can be trusted with very little," magsisimula sa maliit. Magsisimula sa napakaliit. "Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much." Kaya hindi makarating dun sa next level, dito pa lang bagsak na. Binigyan ni Lord ng anointing, ginagamit mo ba? Nagiging good steward ba tayo ng mga binibigay sa atin ng Panginoon? Pumunta tayo sa next anointing. Number 2, anointing to defeat Goliath. Yung unang anointing, lion and bear. Pero ito, ibang anointing na to. David overcame a supernatural battle by killing Goliath, a giant champion. Hindi lang ito higante, pero champion. At binanggit pa yung lugar. May mga lugar kasi pag binanggit, may papasok na sa isip mo. Kung pag-uusapan natin ng Olympic, pag sinabing Jamaica, anong papasok sa isip mo? Nandyan ang mga mababilis. Ha? Kapag ang pinag-usapan ay sprint, mabibilis ang mga Jamaican. Pag pinag-usapan ang USA, champion na yan sa basketball. Di ba? Kasi nasa kanila ang karamihan ng mga players ng
NBA. That is why dito, binanggit yung Gath. Kasi itong lugar ng Gath, nandito ang mga champion. May mga lugar na pag binanggit pa lang ang lugar, maiisip na nila kung anong klaseng mga tao ang nandyan. Pag binanggit ang Christ the Rock, anong unang iisipin? Nandyan ang mga worshipers. Nandyan ang mga disciples of Jesus Christ. Nandyan ang mga deliverers. Amen? Ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 4 hanggang verse 7, then Goliath, ito yung labanan between the Philistine and the Israelites. Then Goliath, a Philistine champion from God, came out of the Philistine ranks to face the forces of Israel. He was a giant of a man, measuring over 9 feet tall. Parang ano to, kasing laki ng polar bear. Next, sabi dito, he wore a bronze helmet, 200 pounds, coat of mail, yung kanyang armor, 200 pounds, bronze legging, and carried a bronze javelin, several inches thick, tipped with a 25-pound iron spearhead, and his armor-bearer walked with him with a huge shield. Giant ito. Yung armor-bearer niya, ang hawak lang ay shield. Siguro sobrang laki. Napakalaki ng challenge na nasa harap ng mga Israelites. No one took the challenge, including King Saul. This brought about promotion, and soon David was eating with King Saul and ministering to him inside the palace. Yung next anointing, yan ang nagdala. Yung anointing to kill the giant, yan ang nagdala kay David sa next level sa palace. And I believe, yung anointing na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, kung tayo ay magiging matapang, yung isang anointing kasi, yung unang anointing, kailangan niyang maging matapat sa mga maliliit na pinagkatiwala ni Lord. Amen? Pero yung next anointing, kailangan mong maging hindi lang matapat, kailangan mo ding maging matapang. Number 3, ano lang po ito? 30 level. Hindi, ano lang to? Konti lang. Number 3, anointing to lead an army. David's time in Saul's court, nasa palace na siya, develop him further. Nakapasok na sa palace, nag-iba ang level niya. Pursued by a jealous King Saul, nagselos na si King Saul. Tingnan niyo po akong mabuti, mga kapatid. Kapag ka ikaw na-receive mo ang anointing ni Lord, may mga tao nang maiinggit sa iyo. At magkakaroon sila ng desire to destroy you because of jealousy. And David fled to the cave of Adullam. Anong anointing ito? Anointing to lead an army. Ang Panginoon magpapadala ng mga tao na makakasama mo. Ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 22 verse 1, David left Gath and escaped to the cave of Adullam when his brothers, yung mga kapatid niya, na dating nireject siya, ngayon kasama niya na. When his brothers and his father's household heard about this, they went down to him there. All those who were in distress or in debt or discontented gathered around him, and he became their leader. About 400 men were with him. Alam niyo itong third level na ito ng anointing, the Lord will make you a leader. Sabihan mo nga ngayong katabi, you are a leader. David's family joined him along with a number who were, ito yung 3D ng mga tao na sumama kay David. Distressed, in debt, discontented. The anointing upon his life kept him from harm by the thousands of soldiers in Saul's army who were in hot pursuit for him every day. Dati, tumatakbo siya, nagtatago mag-isa. This time, nagpadala ng Panginoon ng mga tao to be with him. Fourth anointing, second to the last, the anointing as King of Judah. Hindi lang siya naging ordinaryong leader ng 400 men, pero siya ay naging leader ng isang tribe. King Saul
and 3 of his sons died in a fight with the Philistines, and David's life as a fugitive came suddenly to an end. Yung humahabol sa kanya, tumigil na. Leading the 400 strong fighting force, developed David even more. Lumaki na yung kanyang scope. Sino dito naniniwala, kapag ikaw ay dinala ng Panginoon sa next level, you will conquer more territories? Can I have your amen? Ang sabi ng 2 Samuel chapter 2 verse 4, then the men of Judah came to Hebron, and there they anointed David king over the house of Judah. Last, number 5, ito na yung last anointing at dito na ako magtatapos. The anointing as king of Israel. Anong klaseng anointing to? Anointing to lead a nation. King David reigned for 40 years, from the age of 30 until the age of 70. The waiting period from first to final recognition was at least 20 years bago niya narating ang level 5. Those were years spent developing in the anointing. Ang anointing ay nade-develop not overnight, but over time. 1 Chronicles chapter 11 verse 3, when all the elders of Israel had come to King David at Hebron, he made a compact with them at Hebron before the Lord, and they anointed David, not just king of Judah, but they anointed David king over the nation of Israel, as the Lord promised through Samuel. At hindi lang yon. Alam niyo yung 400 men, distress, in debt, itong mga tao na ito, ang sabi ng verse 9 ng 1 Chronicle, and David became more and more powerful because the Lord Almighty was with him. There were the chiefs of David's mighty men. They, together with all Israel, gave his kingship strong support to extend it over the whole land as the Lord has promised. These 400 men became David's mighty men. Greater level of anointing. If we want to fulfill our God-given mission, we need to keep on increasing and growing in our anointing. Can I have your amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon. At yung anointing na ito, hindi natin nakukuha kung saan-saan, ito ay nakukuha natin sa Holy Spirit. Tinitignan tayo ng Holy Spirit if we are ready to receive the anointing. Amen? Pwedeng lahat tayo ay magsitayo. Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Let us close our eyes right now and let us come to the Lord in prayer. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Para tayo ay makarating sa unang hakbang, sa unang baitang ng anointing, we need to acknowledge Jesus Christ in our lives. We need to believe and make Him Lord and Savior of our lives. Dapat ang puso natin fully surrender kay Lord. Tinignan ng Panginoon ang puso ni David. His heart is humble before God. His heart is repentant before the Lord. Sa umagang ito, mga kapatid, nakapasok ka ba sa unang baitang? Kinilala mo na ba ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng iyong buhay? Yan ang unang hakbang upang makarating sa first level of anointing. At kung ikaw ay narito ngayon o maging sa mga kasama natin via online, kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Jesucristo, hindi mo pa siya tinanggap sa iyong buhay as Lord and Savior and only Savior, pwede ba tayong manalangin? The anointing of God is in our midst right now. Ang nais ng Panginoon ay matanggap natin ang regalong buhay na walang hanggan na nagmumula sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, kaya tayo narito ngayon o maging sa mga kasama natin sa FB Live, pinili ka ng Panginoon
upang matanggap mo ang first level of anointing. Pwede ba kayong sumunod sa panalangin? Sabihin natin, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinapatawad ko din ang lahat ng mga nagkasala sa akin. Lord Jesus Christ, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Lord Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, tulungan mo ako na maranasan ka pa, makilala ka pa sa aking buhay. Tanggapin mo ako sa iyong kaharian at tulungan mo ako na patuloy na mag-level up ang anointing na ipinagkatiwala mo sa akin. Hayaan niyo pong ipanalangin ko kayo, Lord, thank you sa mga anak mo, Panginoon, na gumawa ng decision right now to believe and to receive Jesus Christ as their Lord and only Savior. And this time, Lord, sila ngayon ay nasa unang level, Panginoon. The level to kill a lion and a bear. Ang mga maliliit na pinagkatiwala mo, makita mo na kami po ay mga good stewards, Panginoon, ng mga maliliit na mga responsibilities, mga maliliit na mga assignments na binibigay mo, mga maliliit na utos mo sa amin, Panginoon, mumula sa iyong mga salita. But I'm also praying, O God, to your children na nasa second level, fighting giants, O God. Hallelujah. Bigyan mo ng lakas ng loob, Panginoon, na mapaglabanan ng mga challenges, O God. Hallelujah. And I am praying, O God, that they will experience the victory that comes from you. At dadalhin mo sila sa mga lugar na hindi pa po nila nararating, Panginoon, so that they will continue to level up, O God. Pinapanalangin ko din, Panginoon, ang inyong mga anak na nasa third level, nasa level of leadership, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo ng mga tao, Panginoon, who will be with them, who will be partnering with them, sa mga covenant leaders, sa mga church leaders, O God. I'm praying for your anointing, O God, to be upon them. The anointing to live, to lead your people. I'm also praying, O God, sa iyong mga anak na nasa level 4, the anointing to conquer territories. Hallelujah. Dadalhin mo sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, as your instrument of blessing. I want you to receive this right now. Kung ikaw ay dinadala ng Panginoon sa level 4 of anointing, you are now a walking blessing. You will not just be a blessing to your people, but the Lord will use you to other people as well, to other places as well. Hallelujah, hallelujah. And Lord, sa iyong mga anak na dinadala mo, Panginoon, sa fifth level, greater level of anointing, the anointing to impact a nation. Tulungan niyo po kami dito sa Christ the Rock, Panginoon, na marating namin that kind of anointing to impact nation and nations of the world. For you have commanded us to go and make disciples of all nations. Marami pong salamat, nananampalataya po ako, Panginoon, na may mga dinideposito ka sa puso at kaluluwa ng iyong mga anak sa umagang ito. I want you to receive that. Ano man ang inilalagay ng Panginoon sa iyong puso, sa iyong kaluluwa, sa iyong pagkatao, the Holy Spirit is doing something, depositing something. Maaring may mga nandito ngayon, nilalagay ka na ng Panginoon sa next level. Kung ikaw ay nasa level 1, nilalagay ka na ng Panginoon sa level 2 to fight the giants. Kung ikaw ay nasa level 2, nilalagay ka na ng Panginoon sa another level, level of leadership. And you have to take the challenge to lead. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you for the greater level of anointing. We worship you
We give you all the glory. All of this we pray in the most precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah.